mga kagitara. Ito uli si Anju TV. Nangungumusta sa bawat isa. Nawa ay nasa mabuting kalagayan lagi tayo. Ngayon po ang ating video, ang ating tutorial ay about familiarize every note. Bawat nota niya ay kailangan natin malaman dahil bawat nota niya, bawat string sa may fret ay mayroon po itong mga nota na dapat natin matandaan or malaman. Dahil alam po natin ang sa ating pong tutorial na ito ay ating pong pinafamiliarize ang mga notes sa bawat string and bawat frets para ma-establish po natin yung pasimula ng ating pag-aaral ng gitara. Kung paano ay bago po tayo tumungo sa skills, sa chords, mga family chords, ay nice po natin i-familiarize muna ang bawat notes and bawat alphabetical notes niya from not first note mula rito hanggang dito sa 12 frets, which is mula po dito sa umpisa hanggang 12 ay parehas po sila pabalik. Pag dumating po tayo dito sa 12, meaning nag-umpisa na naman ulit tayo dito. Parang ito ay nilipat lang dito. Kung paano po ang 6 string na ito, ang 6 na cuerdas na ito, ay mayroon po siyang, bawat isa sa kanya ay mayroon siyang tawag, may definite na pangalan siya. Kagaya nito, E, 6 string, ayon po sa ating napag-aralan sa last video. E sa 6 string, ito po yung E lower, and A dito po sa pang-5 string. Dahil ang bilang po natin from top to bottom ay mag-start po dito yung 6 string to number 1 string. But kung nag-count naman po tayo from bottom to top, ang bilang po natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag sa numbering po natin ibibilang. But this 6 string ay meron po siyang mga alphabetical names. Kaya dito po sa taas, ito po yung A lower sound, A string, and pang-5 string ay ito po ay A, pang-5 string. And then pang-4, ito po ay D string. And pangatlo, dito po ay G string. And pangalawa, B string. Ang number 1 una ay E string. Pareha sila E and E also here in the bottom, but ang kaibahan, ito po ay higher E. Kaya yan po ang ating pag-aaralan. Kailangan ma-familiarize po natin to. At mayroon po itong acronym, itong 6 string. Pakita ko po sa inyo. Yan po ay mayroon po tayong 3 acronym sa 6 string natin. Pag ginanyan po natin, yan, pahiga siya ng ganyan. But i-focus po natin dito sa acronym niya, sa E string,
A, D, G, B, and E. And yan po yung letter name niya sa bawat string. But ang acronym niya ay meron pong tatlong klaseng acronym. But ang nice po nating i-share sa inyo, matandaan nyo, gusto ko lang i-share sa inyo itong tatlong acronym sa 6 string natin. Dahil meron tayong E, A, D, G, B, E. Mula rito, ang acronym niya ay, para madalitaan nating matandaan, ED sa 6 string and 5 string, 8, 8, dahil A siya, and sa 4th string, dynamite, D, D string. Sa G string, dito sa pangatlo, ay good. And B string sa pangalawa, B, by naman siya. And pangatlo, ay ang una dito sa number 1 sa E string, ED. Kaya ang acronym niya, para matanda natin, ED8, dynamite, goodbye, ED. Yan po ha, tandaan po natin, dan po sa mga nagsisimulang maggitara. Mas maganda po ma-build muna po sa atin ang foundation, ang mga basic, upang mas makapag-adjust tayo, makapag-move tayo ng tuloy-tuloy nang meron na tayong idea. And then meron din siyang acronym, every adult dog growls, barks, eats. Andito naman sa baba, eat all did gophers before Easter. Yan po yung tatlong acronym na yan. Depende lang po sa inyo kung saan ang mas gusto niyo dyan, mas madaling tandaan. Ayan, pares lang po lahat yan. E, A, D, G, B, E. Pares sila yung alphabetical letter nila. And ito naman, yung binanggit natin kanina, ED8, dynamite, goodbye, ED. Kung saan ang mas madaling matandaan ninyo, yun yung i-familiarize ninyo. Kaya muli, ulitin po natin. A, D, G, B, E. Yan. ED, ED, 8, dynamite, ito, dynamite sa D, good sa B, by sa E, ED. ED, ED, 8, dynamite, good, by, ED. Yan ay, para matandaan po natin, yung string na ito ay yan po yung pangalan ng bawat string. Ngayon, ang ating pong pag-aaralan, ang music ay meron siyang 12 alphabetical letters or 12 notes. Sabi ko kanina, bawat fret nito ay merong definite na pangalan niya. Sa alphabetical ay continuous lang siya. Sa music ay meron lang siyang 7 alphabetical letters. Mag-start po tayo sa C, D, E, F, G, A, B. Yan po sa music, sa alphabetical letter. And pagdating sa B ay magsisimula na naman siya doon sa pinagmulan natin. Halimbawa C, balik na naman siya doon. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay bawat letters niya, bawat fret and bawat string ay pag-aralan natin kung anong mga letter ang mga bawat string niya. Dito po sa E, pakita ko po sa inyong chart. Ang chart po natin, ganyan po yan, gitara. Makita nyo po, ang formation niya ang pagsulat ay pabaliktad, tila baga pabaliktad.
or talagang pabaliktad. But ang pag-reading, ang pagbasa po nito ay ito po yung gitara natin, ito yung gitara actual. And then ganyan ang forma niya. Ganyan ang forma niya. Yan. Dito sa E, ang next kaagad sa kanya ay dito po sa F kaagad. Tingnan po natin para matanda natin. Ito ay para sa mga beginners, para mas magkaroon kayo ng foundation about especially sa gitara, yung mga alphabetical name ng bawat string sa definite fret niya. Mula sa E ay sunod niya F. Yan. At ang sa music po ay dalawa lang ang wala siyang sharp. Ang dalawang yon ay E, ang next po nun ay F kagad. Ang sunod nun, yung walang sharp, yung B, ang sunod nun ay C. C kagad. Yan po sa 12 notes alphabetical sa music, yung 12 notes niya, ang E doon ay F kagad, wala na siyang A sharp. Unlike doon sa A na meron siyang A sharp and next niya B. Itong E ay gaya rito, ayon po sa banabanggit natin ay E dito. Ang next po nito, since nawala siyang sharp, F kagad. Ang F ay mayroon siyang sharp, ay F sharp to dito. And next yan, G. But ang G ay mayroon din siyang flat. Ngayon, para hindi tayo malito, focus muna tayo doon sa pag-move natin, pag-navigate natin patungo dito sa higher sound. Dahil dito, lower sound, but pagdating dito, ay higher sound. Ito, lower. Kaya, E, F kagad, wala nang sharp, from E. And then, from F to F sharp yan, dahil ang F to G ay may sharp siya. And then, next yan, G. Pag, tandaan po natin, once na ang move natin paabante, papunta rito sa kanan, ang tawag dyan, sharp. Pag tayo naman mag-move pa kaliwa, pa atras doon, ang tawag niyan, flat. Kaya, kagaya nito, E, F kagad, F sharp, and G. Pag matras tayo, G flat yan. Ngayon, nandito po tayo sa G. Abante tayo, G sharp. Pagdating natin sa G sharp, A kagad, A. Pag matras tayo, A flat. A flat. G sharp, A. And next, A sharp. And next, B. Pag matras tayo mula sa B to A, isang step ang dadaanan natin. Half note tawag dyan. Flat siya. Kasi dahil mula rito, papunta dito ay whole note niya. Ang whole note ay, yung note natin ay dalawang step dyan. From one step, pag may sharp siya, one step ay half note yun. Pangalawang step, whole note. Yan, kaya pag nandito na tayo sa B, sabi ko kanina, ang B to C ay wala siyang sharp. Isang step lang natin, whole note na kaagad siya dahil wala siyang sharp, wala siyang dadaanan muna na baitang na isa. Walang pagitan na baitang, but diretso na doon sa C mismo. From B, C. And C sharp, D.
Itong D, pag matas tayo, D flat. Ngayon, mula sa B to D ay may dadaan muna siyang isang fret. Yan ay sharp. Kaya C sharp and then next naman D. D sharp, E. Atras ay E flat. Okay? Tingnan natin ha. D sharp. Okay, C sharp and D. Pag matras tayo mula sa D, flat, D. And next, going forward, ay D sharp. And next step, E. Pag umatras tayo, E flat, going to D. E. Ito yung E na kagaya dito. Bumalik na siya sa parehas siya rito. Lahat ng letter dito na E, A, D, G, B, E. Ganon dito sa 12 fret. Parehas din siya. E, A, D, G, B, E. Yan, same sila ng formation ng letters. Dito. And ganoon din, pagdating dito sa E, pagkabante mo, if kagad. Dahil walang sharp ang from E to F. And so on. F sharp, G. So on, papunta dito, pagkaya pa. Okay, next string natin, which is A. Ang kanyang alphabetical, chronological, matatawag natin sa music ay A sharp, B. And B going backward, B flat. And then continue tayo, B, C kagad. Dalawa lang po yan, yung E to F and B to C. And next, C sharp, D or D flat, patras and D. Okay, D sharp, E or atras, E flat. Yan, and then E, ito, going forward, F sharp, G, and G sharp, A. A na naman dito, kagaya dito sa A natin. A. And then, moving forward, A, and A sharp. Okay, at yan po yung string na to. And then sa D ay D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B, C sharp, D. Yan po yung alphabetical yung note natin na kailangan matandaan natin upang pag nag-play na tayo ng gitara ay magagamit natin yan. At yan po yung video natin about basic sa to memorize every note of the guitar. Ito po ay i-complete natin by next video. Itong sa G naman tayo,
to familiarize every note hanggang dito sa higher, sa back to not like this. Okay, and I hope na panoorin nyo yung next videos natin para makompleto natin. And for now ay nice ko lang po palala muna sa atin kung nakatulong po sa inyo ang tutorial natin about how to memorize the notes or every notes of the guitar, the string. Sundan nyo po ang next video natin dahil kukumplituhin natin doon para matandaan natin na ito'y kailangan matandaan natin upang magamit natin kapag tayo'y nagpi-play na ng gitara. Thank you, and don't forget to subscribe, like. Bye-bye po.